Nakikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Pride Month, kung saan sa kanyang mensahe binigyang diin niya ang karapatan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community tungo sa pantay na pagtrato sa ilalim ng batas. Muli ring pinagtibay ng Pangulo ang adhikain ng pamahalaan para sa pagkakapantay-pantay at inklusibong lipunan kung saan anya walang Pilipino ang dapat maituring na invisible dahil kung sino sila, kung paano sila kinikilala o kung sino ang kanilang minamahal. Kinilala rin ng Pangulo ang kontribusyon ng komunidad sa lipunan sa pamamagitan ng kanilang talento, serbisyo at pamumuno. Samantala, nakatakda namang ganapin sa June 27 sa UP Diliman ang Love March o Love Laban Pride March ngayong taon. Sa ibang balita, matapos dumalo sa sesyon si Senator Chis Escudero, nagpasalamat ang ilang senador dahil maaari nang maituloy ang pagtalakay sa mahahalagang usapin sa Senado. Ayon sa kanilang pahayag, mahalagang magpatuloy ang trabaho ng Senado sa gitna ng mga hamon at hindi dapat maantala dahil sa political disagreements. Iginiit din nila na may batayan sa Korte Suprema ang nakaraang President ang pagkakaroon ng quorum kahit limitado ang bilang ng mga senador na nakadalo. Binigyang diin ang mga senador na tungkulin ng Senado na magbalangkas ng batas, magsagawa ng oversight at unahin ang serbisyo publiko kaysa politika. Samantala, patuloy ang tensyon sa Senado matapos kapwa igiit nina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Win Gatchalian ang kani-kanilang panig sa usapin ng pamumuno sa mataas na kapulungan. In the absence of a Senate President, I can perform the duties para hindi nahihinto yung administrative issues dito sa Senado. In fact, after nito, kakausapin ko yung Execom para masigurado na tuloy-tuloy ang trabaho natin. Samantala, iginiit naman ni Cayetano at ng kanyang mga kaalyado na sila ang lehitimong mayorya at dapat magpatuloy ang mga gawain at proceeding sa Senado. Ayon naman kay Senator Gatchalian, personal ding nagtungo sa Senado si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla upang matiyak na maayos at mapayapa ang sitwasyon sa loob ng gusali. Nagpalabas din si Gatchalian ng memorandum na nagpapahintulot sa mga Senate personnel na umuwi simula alas 10 ng umaga para umano sa kanilang kapakanan habang walang nakatakdang blue ribbon hearing araw ng Huwebes. Kinwestiyon naman ni Cayetano ang naturang hakbang at nagbabala ng posibleng legal consequences kung maantala ang mga proceeding habang hinihikayat ang Senate staff na suportahan ang trabaho ng mga komite. I-assume nyo na. Hindi ko sinasabing tama ha, mali yung ginawa nila kapon. I-assume nyo na 100% tama yun. I-assume nyo. Did they elect my successor? And when their successor shall be elected, they did not elect my successor, so I am still Senate President. Samantala, ayon kay Senator Panfilo Lacson, prioridad ng bagong liderato ng Senado na maresolba ang pagkakaantala sa confirmation ng 29 officials ng AFP at 86 foreign service officers. Sinabi ni Lacson na naaapektuhan ang kanilang confirmation matapos hindi makapag-convene ang Commission on Appointments dahil sa naging sigalot sa liderato ng Senado nitong mga nakaraang linggo. Kabilang sa tiniting ng hakbang ng Senado ang paghingi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session at ad interim appointments para sa mga apektadong opisyal. Matatanda ang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado noong May 11 at muling nagkaroon ng reorganisasyon nitong Miyerkules kung saan naging acting Senate President si Senator Win Gatchalian. Samantala,
Pinatawan ng parusa ng Kamara si Quezon City 4th District Representative Jesus Bong Suntay dahil sa kanyang mga pahayag tungkol kay Ann Curtis sa isang pagdinig noong ikatlo ng Marso. Inaprubahan ng Kamara ang rekomendasyon ng Ethics Committee na bigyan siya ng opisyal na pagsita o reprimand. Pinadadalo rin siya sa Gender Sensitivity Seminar, pinagsasagawa ng community service at inaatasang humingi ng paumanhin kay Ann Curtis Smith at sa lahat ng kababaihan. Ayon sa committee, hindi angkop at nakakasakit sa kababaihan ang kanyang mga naging pahayag. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.